Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalines, medyo matagal-tagal na ho natin hindi na itatampok or hindi natin natatalakay itong taong ito. Ha? At kilalang DDS ho ito. Ha? At talagang napakalapit ho sa puso ito ni dating Rodrigo Roa Duterte. Ipakilala ho natin, walang iba, Senador Bongo. Palakpakan natin. At least sa intro 'di ba may respect 'di ba? Baka sabihin niyo naman okay 'to mga kababayan, mga ka-analyze, ano na ba nangyayari rito kay Senador Bongo? Parang ano ho ito, tahimik tahimik, ah, hindi ho bumabatikos at wala tayong naririnig dito, 'di ba? Ang huling dinig natin kay Senador Bongo nung nagsisimula ho ang investigasyon sa maanumalyang flood control anomaly, ah, scandal, ay nasasangkot ho yung kanyang pamilya, ah, kanyang kapatid at tatay na kung saan ay merong contractor company na may pangalang ano ba 'yun? Basta may pangalan na ang meaning ay Christopher Lawrence Tisorogo. So, Christopher Lawrence CL TG. Tama, no? Christopher Lawrence Tisorogo. CLTG. Yun ho, contractor company. Yun ho yung contractor company. Kung di tayo nagkakamali, ha? Yun ho yung pangalan ng contractor ng company ho ng kanyang tatay at kapatid. CLTG. Na sabi niya ay wala naman daw siyang alam diyan. Pero ang nakakapagtaka ho rito, bakit ho CLTG ang pangalan ho ng company, contractor company ng kanyang tatay at kapatid. At ang meaning ng CLTG ay Christopher Lawrence Tisorogo. Sabi ko nga, nung panahon ho na yon, kung talagang wala siyang kinalaman dyan, bakit hinayaan niyang gamitin yung pangalan niya? Nakakuha ho ng mga proyekto ito sa DPWH. Kasi mga kababayan, si Bongo, malakas ho sa administrasyon Duterte. Hindi pa ho senador ito, hindi pa ho nananalo, may posisyon ho ito sa Malacanang. Nakalimutan ko lang ano posisyon. So, taga-gobyerno pa rin siya. Sa lakas niya ho sa administrasyon Duterte, kapag sinabi niya sa DPWH, binigyan niya ng memo or binigyan niya ng kasulatan na pag-uutos na wag niyong bigyan ng proyekto yang aking kapatid at aking tatay, yang company CLTG na Christopher Lawrence Tisorogo, dahil ginagamit ang pangalan ko. Dahil yung CLTG ay ang meaning ho niyan, pangalan ko, Christopher Lawrence Tisorogo. Tisorogo, huwag niyong bigyan ng mga proyekto. Sigurado susunod ang DPWH nun. Sa lakas ho ni Bongo sa administrasyon Duterte kasi napakalakas ho nito kay Digong. Ha? Alam niyo naman ho kung gaano kalakas ito. Isipin niyo mayor, vice mayor pa lang si Digong sa Davao. Kasama niya na ito. Sunod na ng sunod ito si Bongo. Diba? Hindi nga natin kilala to Wala nga naging posisyon sa gobyerno to. Bigla na lang naging senador. Kasi nga nakilala ito dahil may mga nagtataka, sino ba itong lagi na lang nasa camera, laging nasa gilid, kaliwa, kanan, harap, likod ni Digong kapag ini-interview. Doon nakilala si Bongo yan. So, nanalo ito dahil kay Digong. No? Yun ho ang uling balita natin sa kanya. Nasangkot ho yung kanyang pangalan doon sa contractor company ng kanyang tatay at kapatid na ang pangalan ng company ay CLTG na ang meaning ay pangalan ho ni Bongo, Christopher Lawrence Tisorogo. After ho nun, wala na ho tayong narinig sa taong ito. No? At wala rin tayong naririnig na makakasuhan ho ang kanyang tatay, kapatid, siya, o kung sino man. Wala. Ang naririnig lang ho nating makakasuhan sa senador, ayun, si Bong Revilla, nagbuena mano na.
Naririnig natin, dating, senadora Nancy Binay, Chis Escudero, Jingoy Estrada, si, banal na Pastor Joel Villanueva. Yan ho yung mga naririnig natin. Hindi ho natin naririnig itong si Senador Bongo kung, talagang, meron siyang, kasalanan diyan. Hindi natin naririnig yung si LTG na ang meaning ay Christopher Lawrence Tesorogo, na company ho ng kanyang tatay at kapatid. Wala tayong naririnig, ano? Oo. Habang, busy ho ang, DDS, loyalista, Administrasyong Marcos, ang, mga grupo ho ni Digong, nakapalo ho kasi ako sa FB nito. Ando do'n busy ho, parang nagcha-charity vlog. Kasi ho ito si, Senador Bongo, okey naman yung ginagawa niyang ano, sa'kin okey naman yun mga kababayan. Yung ginagawa niya, pero ang problema rito kay Senador Bongo, hindi naman kasi charity vlogger ito. Senador ito, lahat ho kasi ng ginagawa niyang, pagtulong, halimbawa parang pelikula kasi minsan, may nakahanda ng videographer, biglang lalabas sa sasakyan, bababa sa pintuan, tapos, yung camera nakatutok na dun sa tutulungan, parang charity vlog nga. May nagtitinda ng kwek-kwek, lalapitan, ilang kwek-kwek pa yang, ano mo, yang, binebenta mo? Sasabihin nung bata, 10 piraso na lang po. Gusto mo bang magpahinga? Gusto mo na bang maubos yan? Bibigyan ng pera. Minsan, may nagtitindang mananakyo, ilan na lang yung mananakyo mo? Gusto mo magpahinga? Ito pera. Luma na yung helmet mo, luma na yung motor mo. Parang motovlogger na, eh. Lahat ho ng, lahat ho ng ginagawa niyang, pagtulong ho sa kalsada, parang charity vlog nga, naka-update ho sa kanyang FB. Pati ho pagdarasal sa simbahan, naka-upload. Habang, itong, si VP Inday Sara Duterte at mga kapatid niya, busy ho sa, pakikipaglaban para ho sa kanilang tatay, busy sa pagpunta ho sa dahig, dinadalaw ho yung, si Digong, kanyang tatay. Oh. Ito ho si Bongo, panay ikot ho sa Davao. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, analyze ko lang ito. Pag tinitignan mo yung, istorya ng, politika rito, parang itong si Bongo, ito ang magiging matinding kalaban ho ng mga anak ni Digong balang araw. Mag-comment kayo sa video nito kung possible mangyari. Kasi ngayon ho mga kababayan, si Bongo ang nakakapagtaka dito kasi nasanay ho tayo dito sa bansang Pilipinas na kapag may tumakbo sa pamilya na congressman, senador, unti-unti nang naglalabasan yung mga kamag-anak para tumakbo pa sa iba't ibang distrito. Parang, alam mo yun, parang may sumunod. Tulad ho ni Omar Duterte, bigla na lang sumulpot. Anak ho ni Pulong yan. Apo ni Digong. Pamangkin ni Sara at Baste. Bigla na lang sumulpot si Omar Duterte. Ganda lalaki, di ba? Congressman ho ngayon yan sa District 1 ba? District 6 yata sa Davao. Basta magtatay silang dalawa ng basta congressman sila na parehas ng tatay niyan, ni Pulong. Anak ko ni Pulong yan, eh. Bigla na lang sumulpot. Ang nakakapagtaka rito kay Bongo, mga kababayan, wala pang lumalabas, sumusulpot hong kaanak na tumakbo ng kahit anong posisyon sa Davao. Wala. Sabi ko nga, baka balang araw, pag ito ho kasi malaki respeto ho nito ni Bongo kay Digong, aminin natin. Ako, naniniwala ako, mahal talaga ni Bongo si Digong. Alam ko, naniniwala ako, mahal talaga ni Bongo si Digong. Sabi ko nga, balang araw, kasi mga kababayan, itong DDS kasi nga, mga kababayan, no? Parang tulay ho ito, eh. Matagal ko na sinasabi ito, paulit-ulit na nga. Itong grupo ho ng mga DDS, para ho itong isang tulay na luma. Marami ng bitak, marami ng crack. Pero nakatindig pa rin. Si Digong na lang ho ang nagmimistulang pandikit para itong tulay na ito, itong grupo ng DDS na ito, ay manatiling nakatindig. Na kapag si Digong, alam naman natin, may matanda na,
pag pinagpahinga na ho yan ng may kapal ng Panginoon, yang tulay na yan, blagadag. Kasabay ho ni Digong na mawawala. Yan tulay ho na yan. Yang grupo ng mga DDS na yan. Pati mga kalyado ni Digong, talo na yan. Wala na. Malamang iwanan na ho itong sila Baste, Pulong, BP Sara. Kasi ako naniniwala, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, naniniwala ako may mga kalyado si Digong na kaya may amor sa mga anak dahil lang din kay Digong. Dahil lang kay Digong. Kaya pinakikisamahan nila yung magkakapatid na yan. Pati si Bongo. Kita nyo naman si Basti Duterte kung paano na lang sermonan sa entablado, naaalala ninyo? Kung paano na lang sermonan ni Basti Duterte sa entablado ho ng maisog rally ito si Senador Bongo. Naalala nyo? Hindi sumagot si Senador Bongo. So, ibig sabihin, senador man ito, or mayor si Basti that time, underdog ni Basti si Bongo. Kasi alam nyo naman, itong si Bongo, parang ala-alalay dati. Digong talaga na naging senador lang dahil sa tatay niya. So, underdog ito. Kaya ako naniniwala kapag yung si Digong na pinagpahinga na, at itong DDS, wala na, crack na, basag na. Diyan na magsisimula ang mga si Bongo, i-advise yung mga kaanak na tumakbo na sa Davao. So, possible na maglaban-laban na ho ang pamilya, mga apo, anak ni Digong versus mga kamag-anak at si Senador Bongo. Hindi kayo, mag-comment kayo sa video to kung naniniwala kayo sa sinasabi ko or hindi. Kung may point o hindi. Balang araw magpapatakbo si Bongo, maniwala kayo ng kaanak niya. Believe me, mangyayari yan. Okay, ito mga kababayan, although wala pang pinatatakbo si Bongo, na mga kaanak dyan ho sa iba't ibang distrito ho ng Davao. Kasi pag may pinatakbo na yun, magkakabungguan na talaga ako naniniwala ako parang mas malakas na hatak ni Bongo sa Davao. Talagang gumagawa ho ng posisyon gumagawa ho ng pundasyon. Ako naniniwala ko kahit talunin ni Bongo ang mga Duterte. Ngayon pa lang kaya. Siguradong kaya. Parang kung titignan ko parang mas iboboto pa ng mga taga Davao si Bongo para kay Digong kaysa iboto ng mga taga Davao yung mga magkakapatid para kay Digong. Ito mga kababayan, although hindi pa nangyayari yan, pero ito hoy si Bongo mukhang nagsisimula na. Nagsisimula na hong ipakilala ang kanyang sarili. Kasi ako, naniniwala ako, sumusuporta ito si Bongo kay Digong, hindi talaga dito sa mga anak. Tingin ko, pinaplastic niya lang yung mga yan. Tingin ko, may amor lang yan dahil kay Digong. Kasi napapabalita, mga kababayan, ito hong nakaraang kudita dyan ho sa Senado na failed ho, hindi ho nagtagumpay. Naalala ninyo? Si Tito Sen? Dapat papalitan ho bilang Senate President. Isa raw ho itong si Senador Bongo kaya hindi raw nagtagumpay ang attempt laban kay Tito Soto. Kay Senador Tito Soto. At tinraidor daw ito ni Bongo, itong si Senadora Amy. Yun ang sabi-sabi rito at may naging interview si Tito Sen. Ayan, nandiyan naman sa screen. Na yung tinutukoy daw ni Tito Sen sa isang interview, ito raw si Senador Bongo. Basahin natin. Ayan someone is talking to us. Ayan I can answer that with a yes because for all you know, they're just approaching us for talks. Ayan they would have come to my office or gotten in touch. Teka, ilapit ko at lumalabo na yung paningin natin.
with me and show me because that is his thing to do. But no, they went to the office of Senator Loren Ligarda. So they didn't have the number. Ito mga kababayan ang tinutukoy ho rito ay baka raw ito ho si Senador Bongo. Ha? At parang gusto raw lumipat sa majority, iwan yung minority. So, ewan ko, si Bongo, hindi pa ho na-interview about dito. Ha? Hindi pa ho na-interview about dito. So, lumalabas, ito si Senador Bongo, gustong lumagay sa tama. Ako, susuportahan ko yung si Bongo pag ganyan. Ha? Kasi sinusuportahan lang naman niya talaga si Digong. Wala na si Digong, hindi na presidente. Hindi naman ibig sabihin na porkit mahal niya si Digong, sinusuportahan niya si Digong. Ibig sabihin, susunod-sunod pa siya sa mga gumagamit din kay Digong. Susunod din sa mga anak. Lalo na kung against sa kanyang prinsipyo. Si Digong lang naman, kaya lang naman nandiyo si Bongo dahil kay Digong Pero hindi ibig sabihin, magpapatali siya at kala Aimee, sa mga anak ni Digong, Baste, Pulong, Bisara. Yun ang nakikita ko dyan. So, nako gumaganda istorya ho ng usaping politika, mga kababayan. Ako nakikita ko kayang kainin ni Bongo lahat ng boto versus tatlong magkakapatid na Duterte. Kasi nga, sabi ko, kapag ang alalay natuto sa amo, mas magaling pa yan sa amo. Sino mag-a-against? Sino tututo? Niniwala kayo doon? Kapag ang tauhan, alalay, natuto sa train ng amo, mas magaling pa yan. Ewan ko lang, tutulan nyo yan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.